Margaret's POV. Napayakap ako sa sarili ko na lumabas kami ng ospital. Medyo umuulan kasi kaya malamig lalo pat gabi na. Malayo ang bus stop. May payong ka ba, bruha? Tanong sa akin ni Alex. Napangiwi ako kasi wala akong payong at oo, matagal talaga at malayo ang bus stop. Maya-maya may kotseng pumarada sa harapan namin. Bumaba ang binata. Kinawayan kami na lalaki nagmamaneho. Girls, nandito na ang sundo ko. Paano mauna na ako ha? Paalam ni Chantal na humagkan sa pisngi namin ni Alex. Ingat kayo, Jack. Ingat ha? Na makasakay si Chantal, pinalo pa ni Alex ang braso nito. Hoy, sira. Sa bahay na kayo maglaban ha? Madulas ang daan. Humahalakak pang wika ni Chantal. Umalis na silang dalawa at napangiti na lamang ako. Si Jack ang boyfriend ni Chantal na palagi nilalait ni Alex na hindi gwapo. Totoo naman, hindi siya kagapuhan. Payat siya, dark tanned at mukhang adik. Pero sa totoo lang, sobrang bait niya. At mahal na mahal ang kaibigan ko, kaya nga kahit may gwapong pumaporma kay Chantal, hindi nito pinapansin. Ano pa bang hahanapin niya? Mahal na mahal siya ni Jack. At tsaka talaga ng jowa ng babaitang yun. Malditang sabi ni Alex. Hinampas ko ang braso niya. Grabe ka naman manlait. Mamaya mapikon sa'yo si Chantal eh. Umirap ang bakla. Subukan niya lang. Awayin talagang pag-uuntugin ko sila ni Jack. Tumawa lang ako at kumapit sa braso niya. Palagi kaming sabay ni Alex na pumupunta doon. Sa bus stop, sabay kami naghihintay ng bus kahit magkaibang biyahe sinasakay namin. Minsan nga napagkakamalan kaming couples. Sa totoo lang kasi hindi nagka-cross-dress si Alex. Maganda rin ang katawan niya kaya minsan hindi talaga mahahalata na baklita siya. Lalo na kapag tahimik lang siya at kunot ang noo. Nagsimula kami maglakad sa gilid-gilid kung saan may bubong ng tumigil na namang kotse. Bumaba ulit ang binata. Seryoso kaming tinignan ng driver. Lumalakas ang ulan. Ihahatid ko na kayo. Nagkatinginan kami ni Alex. Umiling ako at tatanggi sana dahil nakakahiya. Pero umoo si Alex at pinagtulakan pa ako sa passenger seat. Aray! Daing ko nang mauntog ako. Kasi naman tumbeking to eh. Grabe ko makatulak. You okay, Nurse Margaret? Napakamot ako sa pisngi at tinanguan si Doc Samuel. Okay lang, Doc. Pasensya na. Nasagasaan yata ng noo kong kotse mo. Mahina siyang tumawat pinanda ng kotse. Saan bang bahay ninyo? Sa bus stop na lang, Doc. Maghihintay na lang kami ng bus. Agad na sagot ko. Nilingon ko si Alex at sinimangutan niya ako. Tumango si Doc Samuel saka kami dinala sa bus stop. Bago ko bumaba, nilingon ko si Doc. Salamat, Doc Samuel. Tumango siya at tipid ng umiti. Anytime, ingat kayo. Ikaw rin, Doc. Babush. Mataling na sagot ni Alex habang ngiti-ngiti. Bumaba ako ng kotse at tumakbo papunta sa upuan. Sinundan naman ako ni Alex at pareho naming tinaw ang pag-alis ng sasakyan ni Doc Samuel. Bigla akong hinampas ng bakla kaya't napaigtad ako. Aray ko? Bruha, grabe tumitig sa'yo si Doc. Sumimangot ako. Ikaw, lahat na lang binibigyan ng kahulugan. Syunga ka ba? Trulala yun. Iba siya tumitig sa'yo, girl. May spark. Inesmeran ko na lang siya. Tinuro ang paparating na bus. Ayan ang bus mo. Sumakay ka na. Ngumisi lang ito at saka tumayo. Mauna na ako. Kapag lumipas ang 5 minutes sa wala pang bus, tawagan mo ako or ang asawa mo para sunduin ka. Ngumiti ako, tinangoan siya. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Sige na. Tumigil na kasi ang bus sa harapan namin. Tumango ang Becky. Text me kapag nakauwi ka na ha. Don't make me worry too much. Humalakak ako. Kung lalaki ka lang baka na-fall na ako sa'yo. Automatic kong nalukot ang mukha ng bakla. Saka dali-daling sumakay ng bus. Sinilip niya pa ako mula sa bintana na makaupo siya. Yung bilin ko. Tinanguan ko siya at nginitian. Nang makaalis ang bus, sumulyap ako sa suot kong relos. Almost 8 p.m. pa lang pero bakit feeling ko wala nang dara ang bus. Bumuntong hininga lamang ako at naghintay pa. Lumipas ang 5 minuto. Gaya ng biri ni Alex, kinuha kong cellphone ko para sana tawagan si Daniel nang may bumisin ng kotse. Nagangat ako ng tingin. Agad kong namataan si Doc Samuel na nakatingin sa akin. Unti-unti na rin lumalakas ang ulan at sa lagay na to mukhang wala na talagang dadaang bus. Ihahatid na kita, wala nang daraang bus. Pasigaw na sabi sa akin ni Doc Samuel. Dali-dali akong tumayo at tumakbo pa palapit. Binuksan ko ang pinto ng kotse at agang sumakay. Napahilamos ako dahil nabasa ako ng malakas na ulan. Here! Inabutan ako ni Samuel ng puting panyo. Ngumiti ako at agad yung tinanggap.
Thanks. Sinimulan kong punasan ang mukha, leeg, braso ko. Nang matapos ako magpunas, kinabit ko ang seatbelt ko at saka nilingon si Doc na nakatitig pala sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil di man lang siya umiwas ang tingin. Sa huli, ngumiti ako. Lalaban ko muna tong panyo mo, ha? Tumango lang siya at saka nagsimula ng magmaneho. Nakatutok lang ang mga mata niya sa daan. Sobrang tahimik kaya hindi ko maiwasang mapahagat ng labi. Malakas ang pintig ng puso ko habang lulan ng kotse ni Doc. Di ko alam kung ba't ako kinakabahan. Siguro dahil sa mga pinagsasabi sa akin ng mga kaibigan ko tungkol sa mga titig sa akin ni Doc. Gayunpaman, pinilit ko maging kaswal ang mga tanong niya ng address ko. Doon din ako nakatira. Napalingon ako kaagad kay Doc dahil sa sinabi niya. Nasa isang subdivision kami? Talaga? Bagong lipat lang ako doon eh. Kasama ko yung asawa ko. Tumango siya at sumulyap sa akin. Bagong lipat lang din ako last month. Napatango-tango na lamang ako. Natahimik na kami pagkatapos niyon. Malakas pa rin ang ulan at medyo maingay pero nang ibabaw pa rin ang tunog ng cellphone ko. Hudyat na may tumatawag. Agad ko tong kinuhat ng laki ang mata ko na makitang tumatawag si Daniel. Agad ko tong sinagot. Hello Daniel. Where are you? Wala ka pa dito sa bahay. Nangunot ang noo ko. Di ba mag-overtime ka? I cannot reach you kaya umuwi ako para i-check kung nakauwi ka na. Nandito ako sa labas, naghihintay. Pauwi ka na ba? Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Hindi ko rin napigilan ng pangiti. Pauwi na ako. Sinabay ako ng isang kaibigan. Alright, inihintay kita sa labas ng gate. Tumango na lang ako at di na sumagot. Nang patayin ko ng tawag, napalingon ako kay Doc Samuel. Pasulyap-sulyap siya sa akin. Tinext ko rin si Alex na nakasakay na ako. Di ko na binanggit na sinabay ako ni Doc Samuel dahil baka kung ano na naman ang isipin ng bakla. Is that him? Napalingon ako kay Doc. Sinulyapan niya ako ulit. Daniel Milares, the playboy? Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Nakakainis lang dahil hindi na naaalis sa para ni Daniel ang pagiging playboy. Nagbago na siya. Nagbago ng asawa ko at gusto ko yung sabihin kay Doc pero hindi ko magawa. Hindi naman niya kasalanan na ganoon ang bansag ng mga tao sa asawa ko. Sa kanya ka pala kinasal Margaret. Maswerte siya. Dugtong pa ni Doc. Natawa na. Natanaw ko ang bahay namin kaya agad ko itong tinuro. Dito na ako. Tumango si Doc at itinabi ang sasakyan. Napansin ko kagad si Daniel. Nakatayo sa gilid ng bahay, hawak ang payong. Nakahalukip-kip at seryosong mukha. Nakapants at long sleeve pa rin siya. Usual outfit niya kapag nasa trabaho. Nilingon ko si Doc Samuel na maglakad palapit sa amin si Daniel. Thanks Doc, ibabalik ko na lang bukas tong panyo mo. Tumango lamang to habang nakatitig sa akin kaya't lalo ko na ilang. Awkward akong umitit sa binuksan ng pinto ng kotse. Agad akong pinayungan ni Daniel nang makalabas ako. Nagulat ako nang hagkan ako ni Daniel sa labi. Sa kanya sinilip si Doc sa loob ng kotse. Salamat sa paghatid sa asawa ko, pre. Tumango si Doc Samuel samantalang sinara naman ni Daniel ang pinto ng kotse. Hinapit ang bewang ko. Habang naglalakad kami papasok sa bahay, nilingon ko ang kotse ni Doc. Napaawang ang labi ko nang pumasok ang kotse sa bakuran ng bahay, katapat ng bahay namin. Doon siya nakatira? Tinignan ko si Daniel na makapasa kami ng bahay. Nabasa ka. Puna ko dahil nabasa talaga siya. Halos ako na lang kasing pinayungan niya. It's okay, Margaret. Maligo ng mabilis at magpalit ka na ng damit. Nabasa ang ulo mo. Baka magkasakit ka. Ngumiti ako at tumango. Babalik ka pa ba sa opisina? Si Ate Jel, nasaan? Bukas na lang ako mag-overtime. Tulog na si Ate Jel. Maligo ka na't maghahain ako para makapaghapunan na tayo. Ngumiti ako ulit at tinagkan siya sa pisngi. Tsaka ako pumasok sa kwarto namin. Ang sweet-sweet sa akin ni Daniel at sobra akong kinikilig dahil doon. Sana wag siyang magbago. Sa kabilang banda. Pagkatapos namin kumain, hinugasan ko kagad ang pinagkainan namin. Nang pumasok ako sa kwarto, nakahiga na si Daniel sa kama. Nakasandot boxers lang ito habang nakaunan sa headboard at mukhang hinihintay ang pagpasok ko. Napabuntong hininga ko at nilak ang pinto ng kwarto at tumabi sa kanya. Naparunok ako nang maalala kong sinabi ni Chantal tungkol sa anak. Kung magkakaanak ba kami ni Daniel, magiging akin na siya ng buo? What are you thinking? Mahinang tanong ni Daniel matapos ayusin ang pwesto ng higa ko. Pinauna niya ako sa braso niya. Bumuntong hininga ko. Daniel, alam kong wala ka nararamdaman para sa akin pero pwede ba tayong magkaanak? Naramdaman kong tinignan niya ako kaya mariin akong pumikit.
Nagulat ako nang bigla siyang dumagan sa akin at paso yung hinagkan sa labi. Napatitig ako sa kanya habang nanlalaki ang mga mata ko. Ngumiti siya. Mag-asawa tayo, Margaret. Natural lang na magkaanak tayo, lalo pat nagsasalo tayo gabi-gabi. Di ko maiwasang masaktan kahit papano. Init lang ng katawan at hindi make love ang tawag niya sa pagsasalo namin. Gusto ko maiyak, pero pinili kong mangiti na lang, lalo na nang marahan niya akong hinagkan sa aking noo. Unti-unti ako napapikit ng bomba ang ginagawa niya. Dahan-dahan niyang kinakalas ang botones ng pantulog ko, habang ako naman ay patuloy pa rin siya sa ginagawa. Nang dumako sa tiyan ko ang kanyang mukha, marahan niyang hinagkan ng tiyan ko habang hinahaplos ito. Handa ka bang dalhin ang anak ko, Margaret? Napasinghap ako nang tingnan niya ako. Mariin kong pinagdikit ng mga labi ko at sa kamarahang tumango. Ngumiti siya at humarap sa akin. Pinatay niya ang lampshade at simulan akong hagkan. Tonight, we became one again. Maaring di niya ako makuha ngayon ang ako ang nasa puso niya, pero sisiguraduhin ko sa bandang huli makukuha ko siya ng buong buo, walang kahati, walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, nagising ako kinabukasan. Nakahagpos pa sa akin si Daniel. Wala siyang itaas habang suot ko ang sundong suot kagabi, dahilan para dumungaw ang harapan ko dahil malaki ito sa akin. Marahan kong inayos ang damit ko. Inalis ang braso ni Daniel. Akmang babangon ako nang hapitin niya ako at niyakap na mahigpit. Nilagay niya ang mukha niya sa balikat ko at marahan tong hinalikan, dahilan para mapahagat ako ng labi dahil sa kaniti. Muli niya itong inulit kaya't napahagikik ako ng mahina. Dumaing siya at mas sumiksik sa akin. Sinumbukan kong itulak ang mukha niya pero ayaw niyang paawat. Sumiksik pa siyang lalo sa akin kasabay ng pagtulong niya ng pangalan na hindi naman sa akin. Serena? Natigil ako sa kinahihigaan ko. Pakiramdam ko, dinukot ang puso ko at sinaksak ng paulit-ulit. Automatic kong kumawala ang sunod-sunod na luha sa mata ko, kaya maingat akong bumangon at dumiretso ng banyo. Napatakip ako ng bibig habang umiiyak sa harap ng lavatory. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maganda rin naman ako, pero bakit di niya maibaling ang pagtingin niya sa akin? Oo, akin na siya ngayon sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Pero hindi ko pag-aari ang puso na siyang pinakapangarap ko. Bakit ganun? Dumiretso ako ng shower at agad na tumapat sa umaagos sa tubig. Hiniyaang humalo sa malamig na tubig ang mga luha ko. Tahimik pa rin akong humihikbi habang napapailing. Bago pa lang kami, maaari pang mahulog sa akin si Daniel. Tumango ako at pinalakas ang sarili kong kalooban. Kailangan ko lang ipakita sa kanya ang pagmamahal ko at ang pag-aalaga. Baka sakaling matutunan niya ako mahalin. Matapos ko magligo, nagbalot ako ng tuwalya sa katawan saka lumabas. Natigilan ako na makita ko si Daniel, nakaupo sa kama habang humihikab. Nang tila maramdaman niya ang presensya ko, nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Good morning, Margaret. Gusto ko siyang simangutan pero pinili kong ngumiti at bumati pabalik. Good morning din. Maligo ka na, Daniel. Papasok pa tayo. Tumango siya at tumayo. Nilapitan niya ako at saka hinapit ang bewang ko. Marahan niya akong hinagkan sa pisngit saka inamoy ang balikat ko at bumulong. Ang bango ng asawa ko. Hindi ko napigilan ang pagngiti ng totoo. Pagdating sa kanya, palagi ako marupok kaya hindi nakakapagtaka na nahulog ako ng husto sa kanya kahit nung di pa kami magkakilala. Hintayin mo ko, sabay tayo mag-breakfast. Ani Daniel saka pinataka ng hagkan ng labi ko. Na makapasok sa banyo, kinapa ko ang tapat ng puso ko. Malakas ang pintig ng puso ko. Walang palya basta't si Daniel ang kasama at kaharap ko. Napailing ako at saka nagsimulang magbihis. Binlower ko rin ang buhok ko at saka tinalian at inayos ang sarili ko. Tamang-tama naman lumabas si Daniel ng banyo habang nakatapis lang ng tuwala ang ibabang katawan. Lumapit siya sa akin at pinasadahan ako ng tingin. Ngumisi siya. Nasabi ko na bang maganda ka lalo kapag naka-uniform? Nae-excite tuloy si Daniel Jr. Sabi niya at saka inginuso ang iba niya. Nanlaki ang mata ko na makitang may malaking humps doon sa tuwalya. Agad kong hinampas ang balikat niya habang tumatawa siya. Ang dumi mo? Ngirisihan niya ako at saka hinapit sa bewang. Pinataka na sunod-sunod na hagka ng labi ko na kalaunan, lumalim at naging mapaghanap. Bago pa kami makarating sa kung saan ang ganto kaaga, tinulak ko siya pero ayaw talaga niya magpaawat. Bago pa kami makameratang, ay hinabol niya ang labi ko at saka ako binuhat at inihagis sa kama.
Nanlaki ang mata ko nang umisi siya. Daniel! Mahina siyang tumawa. What? It's just 5 a.m. 8 a.m. pampasok nating dalawa. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi nang bigla siyang sumakay sa harapan ko. Hinagkanyang balikat ko, tsaka marana akong pinatalikod na ikinagulat ko. Babe, hindi ko na talaga kayang magpigil. Ang ganda-ganda mo kasi inaakit mo ko. Bagya ko siyang lingon. Hindi kita inakit. Wala naman akong ginagawa eh. Mahinang tumawa si Daniel. Yun na nga eh. Wala kang ginagawa, kaya naakit ako. Naguluhan ako sa sinabi niya. Pero wala akong oras isipin yun dahil bigla niyang hinatak sa baba ang pang-ibabang uniforme ko at sinimulan niya akong dalhin sa paraiso. Tumirik ang mata ko. Inaamin ko, mas maganda pala ang ganito. Katulad ng nabanggit sa akin ni Chantal noon. Babe, this is how I do my woman. Pero ngayon, pipigilan ko ang sarili ko nitong mga nakaraan dahil ayokong isipin mong binabastos kita. Pero Margaret, hindi na ako makapagpigil. Bulong niya sa tenga ko at saka siya nagsimulang gumalaw. Maya-may natigilan ako. Oh God, may katulong kami. Sigurado gising na si Ate Jel. Bakit kasi ngayon pa naging mapusok si Daniel kung kailan may kasama kami sa bahay na maaaring makarinig sa amin? Babe, you are so beautiful. Bulong niya sa tenga ko habang patuloy sa ginagawa. Makalipas sa ilang sandali sabay naming naabot ang suktulan. Bumagsak siya sa likod ko. Pareho kaming hinihingal. Margaret, na-addict na yata ako sa'yo eh. Bulong niya at saka umalis sa likod ko. Pinahiga niya ako at saka kinuhang tuwalin na kabalot sa bewang niya kanina. Pinunasan niya ako at binalik niyang pang ibaba ko. Saka siya nahiga sa tabi ko. Tinignan ko ang nasa pagitan ng mga binti niya. Natutulog na yun kaya naman napahinga ko ng maluwag. Pero agad ding napasinghap ng muli yung nabuhay. Gulat ko siyang nalingon. Nakasimangot siya sa akin. Tinignan mo kasi. Paninisi niya pa. Mabilis akong tumayo at lumayo sa kanya. Noong akmang hahawakan niya na ako. Naupo siya sa kama at saka tumawa ng mahina. Halika babe, gawin natin ulit. Nakangising sabi niya, halatang nangaasar. Naramdaman kong pag-iinit ang pisngi ko. Sinimangutan ko siya. Sira ka? Ganda kasi. Sagot ni Daniel kaya nakagat ko ang pang-ibaba kong labi. Lumalabas na yata ang tunay na ugali ni Daniel. Maginoong bastos. Sa kabilang banda, nakangiti akong dumating sa ospital. Sinalubong ako kagad ni Chantal na katsikahan ni Alex sa information desk. Nakataas ang kilay ni Chantal habang tinitingnan ako. Ngiting tagumpay tayo ah. Nakailan kayo? Malamig ang panahon kagabi. Masarap pang sumalakay ang isang playboy? Nawala ang isi ko at naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Bakit pinapakabulgar magsalita ng babaeng to? Uy, namula ang bruha. Nakarami kayo no? Hanggang umaga ba? Pangainis naman sa akin ni Alex. Napabuntong hininga na lamang ako at ginisihan lamang sila. Napansin kong wala ang intern, kaya agad kong tanong sina Alex. Tapos na yung intern natin? Nope. May inaasikaso lang daw silang requirement sa school. Tumango-tango na lang ako at napatingin sa paparating na doktor. Simpleng jeans at white shirt ang suot niya na pinatungan ng itim na jacket. Ganyan palagi ang outfit niya kapag darating at paalis dahil doon na siya sa office niya nagbibihis. Dumaan sa gilid namin si Doc Samuel. Napahinga ako ng maluwag nang lumampas siya. Nilingon ko si Chantal habang ang tingin si Doc. Ang pogi talaga ni Doc Samuel. Tila nagda-daydream na sabi ni Chantal. Ano pa? Pag ako talaga pinatulan niya, naku, di na yan makakawala sa akin. Maharot na sabi naman ni Alex. Napailing na lang ako sa kanilang dalawa. At agad na formal nang lumapit sa amin ang head nurse naming masungit. Nurse Margaret. Agad akong humarap sa kanya. Yes ma'am? You will be transferred to the orthopedic department. Magtatrabaho ka na mula ngayon sa ilalim ni Dr. Mundo. Umawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Po? Nag-request ng another nurse si Doc Samuel dahil may pagkakataon na maraming pasyente sa ortho. Sinabi ko naman sa'yo una pa lang, temporary lang pagkaka-assign mo sa ER. Masungit pang dugtong niya. Napabuga ako ng hangin. Alam ko may pagkakataon aligaga talaga sa orthodep dahil minsan na akong pinakausapan ni Doc Samuel na umextra sa kanya. Pero hindi ko akalaing malilipat ako ng tuluyan sa department niya. Nilingon ko si na Alex nang makaalis si Miss Villanueva. Ginisiyan ako ni Alex. Bruha, mapapalapit ka lalo kay Okay Docs? Yee! Sana lang wag kang matukso. Pahabol pa niya. Sinimangutan ko sila ng husto dahil sa mga pinagsasabi nila. Pero girl, tatrabahuhin mo raw si Doc? Sira,
Magtatrabaho sila habang nasa ilalim siya ni Doc. Sabay na nagtawanan ang dalawa at naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa mga pinagsasabi nila. Sa huli, hinampas ko na lang ang dalawa bago ko naglakad papunta sa bagong department na pagtatrabahuhan ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng orthopedic department. Nagangat ng tingin sa Doc Samuel na nakasuot ng reading glass at agad ngumiti ng tipid nang makita ko. Pumasok ako at lumapit sa kanya. May binabasa siyang MRI report. Ikaw ang pinadala ni Miss Villanueva? Tanong niya na makaupo ako sa harapan niya. Ngumiti ako at tumango. Yes, Doc. Tumango-tango siya. That's good. At least may alam ka na sa mga trabaho dito dahil minsan na kitang nakasama. Ngumiti ako at tinignan ang paligid. Halos puro artificial na muscular system models sa makikita sa loob ng opisina. May mga artificial bones at isang skeleton model sa gilid. Nurse Margaret? Muling bumalik kay Doc Samuel ang atensyon ko. Inayos niyang salamin niya sa sumandal sa upuan. We have a surgery to perform later. You will be my assistant nurse. Kaya ko naman, di ba? Ngumiti ako sa kanya at agad tumango. Tulungan mo ako sa bagay niyan, Doc. Hindi ako OR nurse pero kaya ko mga ginagawa nila. Para saan pat nag-aral ako ng medisina. Tsaka doktor ang daddy ko kaya naturuan niya ako sa lahat ng bagay tungkol sa mga nangyayari sa loob ng ospital. Tulad ng sinabi ni Doc Samuel, nagkaroon kami ng wrist surgery. Ako naging assistant nurse niya, talaga namang napanganga ako dahil sa galing niya. Sa suturing pa lamang ay wala na ako masasabi. Magaling siya. Hindi lang pala magaling dahil sobrang galing. Mabilis ding natapos ang surgery at successful ito, kaya nakatanggap siya ng pagbati sa ilang mga surgeons na kasamahan namin sa ospital. Nang makabalik kami sa opisina ni Doc Samuel, tinulungan ko siyang tanggalin ang lab coat niya. Nginitian ko siya at napatitig naman siya sa akin. Why are you smiling, Margaret? Humahanga lang ako sa'yo. Ang galing mo pala talaga pagdating sa loob ng OR. Mahina siyang tumawa at saka naupo. Kinuha ko naman ang panyo sa loob ng bulsa ko na nakalimutan kong ibalik sa kanya kanina. Eto na pala ang panyo mo. Tinanggap niya ito at saka agad sinilid sa bulsa ng uniform niya. Tumayo siya at saka lumapit sa coffee maker. Gusto mo ng kape? Tumango ako kaagad. With cream? Muli niyang tanong na inilingan ko. Tumango siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang saglit pa inabutan niya ako ng isang tasang kape. Tsaka siya naupo sa swivel chair niya. Naupo rin naman ako sa spot ko na pinagamit niya sa akin. May extra kasing mesa sa loob ng office na para dapat sa isa pang surgeon kaso wala nang ibang surgeon dito. Naka-maternal leave ang isa pa naming orthopedic surgeon kaya nag-iisa ngayon sa Doc Samuel. Napatingin ako sa kanya nang maalala kong bahay niya sa harap ng bahay namin ni Daniel. Katapat lang pala namin ang bahay mo. Nagangat siya ng tingin at tinignan ako. Tipid siyang tumango. I just found out last night. Akala ko matatahimik na kami matapos yung sumagot pero nagtanong siya. Kailan kayo nagkakilala ni Daniel Milares? Automatikong napangiti ako. Baka kalimutan ko ba naman ang araw na yon? 14 months ago. Dito kami sa ospital na to nagkakilala. May dala kasi siyang pasyente noon at noon ko siya nagustuhan. So you fell in love with him at first sight? Napalingon ako sa kanya at tumango. Parang gano'n na nga. Tumitig sa akin si Doc sa hindi ko malamang dahilan saka nagsalita. Love at first sight is unlikely to last, Nurse Margaret. Sometimes it's just infatuation. Di ako nakapagsalita. Totoo ba yun? Pero matagal ko nang gusto si Daniel at hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. I know because I've been through it. I fell in love with a woman at first sight and another couple of months, I realized that I was just infatuated. Dugtong ni Doc Samuel. Napailing ako. Hindi na magbabago pa ang nararamdaman ko kasi magbabago man dapat noon pa na matagal ko siyang hindi nakita. Tumango-tango si Doc Samuel saka uminom ng kape. Sumandal siya at tumugot ng malalim mabuntong hininga. I guess I cannot really change your mind, Margaret. Nangunot ang noo ko at napatitig sa kanya. Tipid siyang umiti at pinagsiklop ang mga palad niya habang malalim ang titig sa akin. I like you, Nurse Margaret, and it's not a love at first sight. Ano ang gagawin ni Margaret sa huling sinabi ni Doc Samuel? Makaya-kaya nitong pakisamanda sa pinagtapat niya? Ano kaya magiging reaksyon ni Daniel sakaling malaman niya na may nanliligaw pa kay Margaret? Magselos kaya siya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.